Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin nyo na lang po akong Tandoy, 23 years old, from Tagaytay. Hindi ko po ito tunay na pangalan, baging ang mga sangkot sa kwento kong ito. May gusto lang po akong ibahagi na medyo mabigat. Pero sana ay mapakinggan ninyo ko. Kakarating ko lang noon sa bahay ni Tito Lando, Papa Choy. First day ko talaga sa poder nila. Dala ko pa yung 2 bag ko at medyo kabado ako. Kasi bagong environment. Pagbukas pa lang ng gate ay sinalubong na agad ako ni Tito Lando nang nakangiti. "Tandoy, buti nakarating ka kaagad." Bati niya, sabay tapik sa balikat ko. Pagpasok ko sa loob ay doon ko naman unang nakita si Tita Mads. Maganda siya. Maayos manamit at parang ang linis tingnan ng dating niya. Gumiti siya sa akin pero parang may halong pagsusuri. "So, ikaw si Tandoy?" Tanong niya. "Opo." Medyo mahinang sagot ko. Bigla na lang siyang nagtanong ng sunod-sunod. "Ilang taon ka na? May experience ka na ba sa trabaho? Marunong ka bang magluto o maglinis? Ilan ang kapatid mo?" Parang naging interview bigla, Papa Choy. Hindi ko alam kung matatawa ako o kakabahan lalo. Sinasagot ko naman isa-isa kahit medyo nauutal na ako. 22 na po. Marunong naman po konti. Nag-work din po ako pa extra-extra minsan." Napansin ni Tito Lando na parang naiilang na ako kaya natawa siya. "Oy, relax ka lang. Hindi ka naman ini-interrogate dito." Biro niya. Napangiti na lang din ako kahit nahihiya. Si Tita Mads naman ay napangiti rin. Pero parang hindi pa rin siya tapos magtanong. "Sorry, matanong ako eh. Dito ka na muna sa kwarto sa tabi. Tulungan mo na lang ako dito sa bahay habang wala si Lando." Sabi niya. Tumango ako. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa isip ko ay parang kakaiba si Tita Mads. Hindi ko pa ma-explain. Pero ramdam ko na may something sa kanya. Unang araw ko pa lang ay parang may kakaibang pakiramdam. Kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Panganay ako sa magkakapatid, kaya maaga akong namulat sa responsibilidad. Hindi na ako nakapag-college kasi mas pinili kong tumulong sa pamilya. Nakapagtapos naman ako ng high school. At sa tingin ko, okay na rin yon para makapagsimula. Kapatid ng tatay ko si Tito Lando. Kaya medyo kampante rin ako na sa kanila muna tumira. Kailangan ko talagang magtrabaho kahit anong kaya para makatulong sa gastusin sa bahay, lalo na sa mga kapatid ko na nag-aaral pa. Hindi man madali, pero sanay na akong unahin sila bago ang sarili ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay gumising na kami ni Tito Lando. May trabaho siya sa malayo, kaya kailangan na niyang bumiyahe. At sumabay na rin ako sa kanya palabas para ihatid siya sa sakayan. Medyo tahimik lang kami sa biyahe. Pero ramdam ko na mabait naman siya. At hindi ako mahirapang makisama. Pagdating sa sasakyan, ay tinapik niya ulit ang balikat ko. "Oh, ikaw nang bahala dito ha. Tulungan mo si Tita Mads mo." "Opo, Tito," sagot ko. Pagalis niya ay ako na lang mag-isa pabalik ng bahay. Doon na ako medyo kinabahan. Kasi kaming 2 na lang ni Tita Mads ang naiwan. Pagpasok ko sa bahay ay nadatnan ko siya sa kusina at nagluluto ng almusal. Napatingin siya sa akin at ngumiti. "Oh, nakabalik ka na. Halika, kain ka muna." Sabi niya. Sige po."
Medyo nahihiya pa rin na sagot ko. Umupo ako sa mesa habang siya ay abala sa pag-aayos ng pagkain. Kahit paano ay gumaan yung pakiramdam ko kasi maayos naman siyang kausap. Hindi siya mataray. Hindi rin siya yung tipo na palautos. Parang natural lang na mabait. Habang kumakain kami, ay bigla siyang nagtanong, "Sanay ka ba sa gawaing bahay?" "Opo, tita. Tumutulong din po kasi ako sa amin." Sagot ko. "Okay yan. Basta dito, huwag kang mahihiya. Kung anong makita mong kailangan gawin, gawin mo lang." Tumango ako. Actually, gano'n naman talaga ako. Kahit walang utos ay nagkukusa ako. Simula pagkabata ay gano'n na ako sa bahay namin. Habang tumatagal ay napapansin ko na maalaga si Tita Mads. Siya yung tipo na aasukasuhin ka talaga. Ipaghahain ka ng pagkain, tatanungin kung okay ka lang at kung may kailangan ka. Kaya kahit papano ay nabawasan yung hiya ko sa kanya. Pero sa isip ko ay naaalala ko yung mga kwento ng tatay ko tungkol kay Tito Lando. Dati daw kasi ay medyo babaero ito. Maraming naging babae. At hindi daw tumatagal sa isa. Kaya nga nagulat sila nung nalaman nilang nagpakasal na ito. Grabe ang si Lando. Himalayan. Nagpa-stick sa isang babae. Sabi pa dati ng tatay ko. Kaya nung nakita ko si Tita Mads ay napaisip talaga ako. Siguro siya na yung babaeng nakapagbago kay Tito Lando. Kasi kung ikukumpara mo, ay parang maayos naman talaga siya. Maganda, mabait at maalaga. Minsan nga habang naglilinis ako sa sala, ay napansin niya ako. "Uy, Tandoy, pahinga ka muna. Ako na dyan." Sabi niya. "Naku, okay lang po, tita. Kaya ko naman po." Sagot ko. "Sigurado ka? Baka mapagod ka." Napangiti na lang ako. "Hindi po, sanay na po ako dito." Hindi na siya kumontra. Pero ramdam ko na concern lang talaga siya. Hindi siya yung bossy na tipo. Pero may presence siya na parang gusto mong gawin yung tama. Habang tumatagal yung araw, ay naging normal na lang yung galaw namin sa bahay. Ako sa paglilinis, pag-aayos ng kung ano-ano. Tapos siya naman sa kusina o kung may inaasikaso. Pero kahit ganon ay hindi ko maalis yung kaunting ilang. Siguro dahil bago pa lang ako. O siguro dahil alam ko na kaming dalawa lang talaga sa bahay. Tahimik yung paligid. Minsan maririnig mo lang yung AC o yung tunog ng mga gamit sa kusina. Paminsan-minsan ay nagkakausap kami. Simpleng tanong lang kung kumain na ba ako, kung okay lang ba ako, at kung kumusta yung pamilya ko. "O sige, chill ka muna ha. Feel at home ka lang." Sabi niya sa akin. "Opo tita, salamat po." Sa totoo lang ay nagpapasalamat ako na maayos yung pagtanggap niya sa akin. Hindi ako nahirapang makisama. At hindi rin ako nakaramdam na pabigat ako sa kanila. Kaya sabi ko sa sarili ko ay gagawin ko yung best ko doon. Tutulong ako sa bahay, magtatrabaho ako, at sisiguraduhin kong hindi masasayang yung tiwala nila sa akin. Hindi ko lang alam na habang tumatagal ay may mga bagay palang mangyayari na hindi ko inaasahan. Mga bagay na magpapabago sa tingin ko sa kanila. Lalo na kay Tita Mads. Isang linggo na rin akong nananatili sa bahay ni Tito Lando. Sa loob ng mga araw na yon ay wala naman akong napansing kakaiba kay Tita Mads. Maayos siya, mabait, maalaga na parang normal na asawa lang na naiwan sa bahay.
habang nasa malayo ang mister. Araw-araw ganun lang ang routine namin. Gigising ako ng maaga, maglilinis, tutulong sa kusina. Tapos minsan mag-work din ako online, yung affiliate. Si Tita Mads naman ay laging may ginagawa. Minsan nagluluto, minsan nag-aayos ng kung ano-ano. Kaya nga hindi ko talaga ini-expect na may kakaiba na palang nangyayari. Isang tanghali yon, Papa Choy, katatapos ko lang magwalis sa loob ng bahay. At bala ko sanang magpahinga sandali. Tahimik ang paligid at parang walang tao. Naisip ko na baka nasa kwarto si Tita Mads o baka natutulog. Habang naglalakad ako papunta sa kusina para uminom ng tubig, ay may narinig akong mahina na parang kaluskos galing sa likod bahay. Parang may gumagalaw o may ginagawa. Noong una ay hindi ko napansin, Papa Choy. Akala ko hangin lang o baka pusa. Pero habang tumatagal ay parang may kasamang ibang tunog. Hindi ko ma-explain, pero parang may kakaiba. Doon na ako medyo nagtaka. May tao kaya sa likod? Bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likurang pinto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kaba na agad sa dibdib ko. Paglapit ko ay medyo binuksan ko ng konti yung pintuan para lang makasilip. At doon ay parang biglang tumigil yung mundo ko. Kitang-kita ko si Tita Mads. Nasa likod bahay siya at nakatalikod ng kaunti sa pwesto ko. At hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki na hindi ko makita ng maayos yung muka kasi nakaharang yung katawan niya. Pero malinaw sa akin kung anong ginagawa nila. Hindi ko na kailangan pang idetalye, Papa Choy. Kahit sino naman ay gets na agad. Bigla akong napatigil at parang nanigas yung katawan ko. Hindi ako makagalaw dahil hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Tita Mads, yung mabait at maalaga na kasama ko sa bahay, ay may ibang lalaki. At hindi lang basta magkasama. Malinaw na may ginagawa silang hindi tama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Papa Choy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong umalis. Gusto kong isipin na sana hindi na ako sumilip. Pero parang hindi ko maalis yung tingin ko. Hanggang sa bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Nagtagpo yung mga mata namin. Parang nahuli ako sa isang bagay na hindi ko dapat nakita. Agad akong napatras at mabilis na isinara yung pintuan. Hindi ko na hinintay kung ano pang mangyayari. Dire-diretso akong naglakad papunta sa loob at halos hindi ko maramdaman yung mga paa ko. Umupo ako sa gilid ng kama sa kwarto ko. Hawak ang ulo ko. Gulong-gulo ako, Papa Choy. Hindi ko alam kung anong iisipin. Galit, gulat, o awa kay Tito Lando. Hindi pa ako nakakabawi nang makarinig ako ng yabag papalapit sa kwarto ko. At biglang kumatok. Tandoy? Boses ni Tita Mads. Parang lalo akong kinabahan. Hindi ako sumagot agad. Tandoy, alam kong nandyan ka. Dagdag niya. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. Ilang segundo pa akong nag-isip kung bubuksan ko ba o hindi. Pero sa huli ay binuksan ko rin. Pagbukas ko ay nakita ko ang mukha ni Tita Mads.
Maayos daw li ang itsura niya na parang walang nangyari. Pero iba na yung tingin niya. May halong kaba. Pero may talim ang kanyang tingin. Tandoy, nakita mo no? Diretsong tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Tinititigan ko lang siya. Tita, bakit? Yun lang ang nasabi ko. Napabuntong hininga siya at pumasok sa loob ng kwarto ko. Saka isinara ang pinto. Makinig ka muna, sabi niya. Paano si Tito Lando? Alam ba niya to? Sagot ko agad. Bigla siyang umiling. Hindi. At ayoko ring malaman niya. Napakunot ang noo ko. Pero tita, please Tandoy. Putol niya. Pakiusap lang. Huwag mong sasabihin sa kanya. Tahimik ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Sa isip ko ay mali yun. Bali yung ginagawa niya. At mas lalong mali kung itatago ko pa. Hindi pwede yun, tita. Tito ko yun eh. Hindi ko kayang itago sa kanya to. Sabi ko. Lumapit siya sa akin at hindi ko inaasahan yung ginawa niya. Hinahawakan niya yung braso ko ng mahigpit pero parang nagmamakaawa. Please, Tandoy. Nagkamali lang ako. Hindi na mauulit, pangako. Medyo nanginginig ang boses na sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko na makita yung dating siya na maayos. Parang nababalot siya ng takot. Isipin mo na lang. Pag nalaman to ni Lando, masisira lahat. Ayokong mangyari yun. Dagdag niya. Napalunok ako. Totoo naman. Malaki yung magiging epekto sa kanilang dalawa. Pero hindi pa rin nawawala yung bigat sa dibdib ko. Tita, ang hirap naman ng pinapagawa niyo sa akin. Bahina kong sabi. Hindi siya sumagot agad. Tinititigan niya lang ako na parang hinihintay kung anong magiging desisyon ko. Sa mga sandaling yon ay ramdam ko na may nagbago na. Hindi na pareho yung tingin ko sa kanya. Hindi na siya yung simpleng mabait na Tita Mads. May ibang side na siyang ipinakita at ako ay naging saksi doon. At hindi ko alam kung paano ko haharapin yon mula ng mga oras na yon. Simula nung araw na yon ay naging iba na ako, Papa Choy. Tahimik na lang ako palagi. At hindi na ako tulad ng dati na nakikipagkwentuhan pa kay Tita Mads. Hanggat maaari ay iniiwasan ko siya. Kung may gagawin ako, ay ginagawa ko agad tapos diretso na sa kwarto. Ramdam ko rin na napapansin niyo ni Tito Lando kapag nariyan siya. Isang beses nga, habang sabay-sabay kaming kumakain, ay napatingin siya sa akin. Anong nangyari sa'yo, Tandoy? Parang ang lalim ng iniisip mo palagi. Sabi niya. Napalingon ako sa kanya at pilit nang ngumiti. Wala naman po, tito. Medyo napapagod lang siguro. Sigurado ka? Tanong niya ulit. Opo. Sagot ko sabay yuko ulit sa pagkain ko. Hindi na nagtanong pa si Tito Lando. Pero ramdam ko na nagtataka siya. Si Tita Mads naman ay tahimik lang din. Paminsan-minsan ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Pero agad ko ring iniiwas yung tingin ko. Gusto ko na sanang kalimutan lahat ng nakita ko. Pero hindi madali. Parang paulit-ulit bumabalik sa isip ko. At mas lalo kong naiilang sa tuwing magkakasama kami. Hanggang sa isang araw ay umalis ulit si Tito Lando para sa trabaho niya. Kagaya ng dati ay kaming dalawa lang ni Tita Mads
ang naiwan sa bahay. Sinubukan kong maging busy buong umaga. Naglinis, nag-ayos, at kung ano-ano na lang para hindi kami magtagpo. Pero kahit anong iwas ko ay parang hinahanap pa rin ako ng pagkakataon. Bandang hapon ay nasa kwarto lang ako, nakahiga at nakatingin sa kisame. Nag-iisip at gulong-gulo pa rin. Bigla na lang may kumatok. "Tandoy?" Si Tita Mads ulit. Hindi ako sumagot agad. "Tandoy, pwede ba kitang makausap?" Dagdag niya. Napabuntong hininga ko. Parang wala na rin akong choice. "Opo," sagot ko. Dahan-dahan niyang binuksan yung pinto at pumasok. Umupo siya sa gilid ng kama ko at medyo malapit sa akin. "Tandoy, hanggang kailan mo ko iiwasan?" Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Umupo ako at umiwas ng tingin. "Hindi ko po kayo iniiwasan," sagot ko, kahit alam kong halata naman. "Halata naman eh. Simula nung araw na yun, nag-iba ka na." Tahimik lang ako. "Tandoy, nagkamali ako, alam ko yun. Pero sana, maintindihan mo rin ako kahit papano," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. "Paano ko po iintindihin yun, tita?" Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya lang ako na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. "Tao lang din ako, nagkakamali." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba? Awa o pareho? Unti-unti siyang lumapit sa akin, Papa Choy. Napansin ko na iba na yung tingin niya at hindi na katulad ng dati. "Tandoy?" Mahina niyang tawag. Kinabahan ako, Papa Choy. "Tita." Pero hindi ko na natuloy yung sasabihin ko. Parang nawala ako sa focus. Ang lapit na niya. At hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako makagalaw. Sa mga sumunod na sandali ay parang naglaho lahat. Gulo sa isip, kaba sa dibdib, at isang bagay na hindi ko rin maintindihan. Hanggang sa may nangyari sa amin na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ay tahimik lang ang buong kwarto. Pareho kaming walang imik. Nakatingin lang ako sa kisame habang siya naman ay nakatalikod sa akin. Doon ko na-realize na mas lalo lang naging komplikado ang lahat. Hindi na lang basta sikreto ang dala ko dahil kasama na rin ako sa kasalanan. At mas lalo kong hindi alam kung paano haharapin si Tito Lando pagkatapos ng nangyari. Mas lalo kong natuliro pagkatapos ng nangyari sa amin ni Tita Mads. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Tito Lando. Sa tuwing naiisip ko siya, ay parang may bumabara sa dibdib ko. Nahihiya ako. Hindi dahil sa nakita ko, kundi dahil sa nangyari sa amin. Pakiramdam ko ay nadamay na rin ako sa kasalanan. Pinilit kong kumilos ng normal, Papa Choy, sa mga sumunod na araw. Pero hindi na talaga kaya. Tahimik lang ako, iwas tingin, at iwas usap. Si Tita Mads naman ay parang walang nangyari. Minsan, sinusubukan niya pa akong kausapin. Pero ako na mismo ang lumalayo. Sa isip ko ay baka nagbago na siya. Baka natakot na siya matapos yung nangyari. Pinaniwala ko yung sarili ko na baka yun na yung huli. Pero mali pala ako. Isang linggo lang ang lumipas ay bumalik na naman lahat. Hapon noon, nasa labas ako at may inaayos lang na gamit malapit sa kusina. Tahimik ulit ang bahay. Pero may narinig na naman akong pamilyar na kaluskos
galing sa likod. Parang bumalik yung kaba ko bigla. Hindi naman siguro. Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi ako mapakali. Dahan-dahan akong lumapit sa likod bahay na halos kapareho ng ginawa ko dati. At pagsilip ko, Papa Choy, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nandoon na naman siya. Si Tita Mads. Kasama yung lalaking hindi ko pa rin makita ng maayos. Malapit sila sa isa't isa. Halatang may ginagawa na naman na hindi tama. Walang pag-aalinlangan at parang walang nangyari noong una. Doon na ako napapikit sa inis. Hindi na talaga tama to, sabi ko sa sarili ko. Bigla akong napatingin sa phone ko na hawak ko. Hindi ko na masyadong pinag-isipan. Parang kusa na lang kumilos yung katawan ko. Binuksan ko yung camera at mabilis akong kumuha ng video. Hindi ko na pinatagal. Okay na para may patunay. Nanginginig pa yung kamay ko habang ginagawa ko yon. Hindi ko alam kung galit ba yon o sakit o halo-halo na. Pagkatapos noon ay agad akong umatras, Papa Choy. Hindi ko na hinintay na makita pa nila ako. Pumasok ako sa loob ng bahay, diretso sa kwarto ko. Doon na ako napaupo sa kama at hinihingal kahit wala naman akong ginawa. Tama na, sabi ko. Hindi na pwedeng ganon. Hindi ko na kayang manahimik pa. Kinuha ko ulit yung phone ko, tinitigan ko yung video. Doon ko lalong na-realize na hindi talaga pwedeng palagpasin. Pero ayoko rin na ako yung direktang makaharap ni Tito Lando. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ng harapan. Hindi ko alam kung paano. Kaya nag-isip ako ng paraan. Gumawa ako ng dummy account, Papa Choy. Simpleng account lang. Walang pangalan at walang kahit anong makakapag-identify sa akin. Doon ko sinend yung video kay Tito Lando. Wala na akong sinamang message, kundi video lang. Pagkatapos kong gawin yon, ay parang gumaan kahit paano yung pakiramdam ko. Pero may halo pa rin kaba. Hindi ko na hinintay kung ano ang magiging reaksyon niya. Tumayo ako at nag-empake ng gamit. Yung mga dala ko nung una kong pagdating ay yun din ulit ang binalik ko sa bag ko. Tahimik lang ang buong bahay habang ginagawa ko yun. Parang wala akong marinig na kahit ano. Parang gusto ko na lang umalis agad. Bago ko tuluyang lumabas, ay napatingin ako sa paligid. Doon ko naalala lahat. Yung unang araw ko, yung mga simpleng usapan, at yung mga nangyari na hindi ko inaasahan. Huminga ako ng malalim. Tapos na ako dito, sabi ko sa sarili ko. At tuluyan na akong umalis. Bumalik ako sa amin, dala yung bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pero sigurado ako sa isang bagay, Papa Choy, na hindi na ako babalik pa roon kahit kailan. Sa huli ay dinilit ko rin yung dummy account matapos kong masend kay Tito Lando ang video. Ilang araw lang ang lumipas ay nabalitaan ko sa tatay ko na hiwalay na sila ni Tita Mads. Kinabahan din ako noon dahil iniisip ko na baka balikan niya ako dahil alam niyang ako ang nagsumbong. Pero awa ng Diyos ay hindi na siya nagparamdam at balita ay bumalik na raw sa probinsya. Ngayon ay nagpatuloy ako bilang affiliate at doon na umiikot ang kita ko para sa pamilya. Hindi man naging madali ay natutunan ko na hindi dapat kinukonsinti ang mali. Kahit gaano pa kasakit
ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ang aking kwento, Papa Choy. God bless po and more power sa inyong channel.